Dumating sa ospital ang dalawa. Inalalay ni Patrick ang dalaga pababa sa kotse hanggang sa makapasok na sila sa loob. Agad naman silang inisikaso ng doktor. May ilang mga katanungan na munang sinagot ni Cyril bago siya sinabihan na humiga. Ilang test din ang ginawa sa kanya bago sila natapos. Naghintay pa sila ng kalahating oras bago sila tinawag ulit ng nurse na pumasok sa loob. Agad naman silang pinaupo ng doktor bago nagsalita. "Congratulations, Mrs. Castro. You're 6 weeks pregnant," pahayag ng doktor. Gulat na gulat naman sina Cyril at Patrick matapos marinig ang sinabi ng doktor. "Excuse me, Doc. Pakiulit nga po." Naguguluhan na tanong ng binata. "Yes, mister. Buntis ang misis mo. Ito palang mga vitamins niya." Sabay abot sa bote. "Kailangan mong ipainom ito kay misis once a day para sa bone and brain development ng baby. Kailangan din niya na kumain ng masusustansya, more fruits and vegetables. Milk, and she need to rest well. Bawal din siyang magbuhat ng mabibigat at bawal din na magpuyat." Mahabang paliwanag ng doktor. Hindi nakaimik si Cyril dahil sa pagkagulat. Hindi niya inasahan na magbubungang isang gabi na yon. Matapos makapagbayad ni Patrick ng bill niya, ay inalalay na siya ulit papunta sa kotseng ito. Siya na rin na naglagay ng seatbelt sa dalaga saka umikot sa may driver seat. Nakayuko lang ang dalaga habang umaagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Awa ang tanging nararamdaman ng binata para sa dalaga. "Anong plano mo ngayon?" tanong ni Patrick habang marahan na hinahaplos itong ulo ng dalaga. "Hindi ko alam," sagot ni Cyril. "Tahan na, makakasama sa baby ang pag-iyak." Pag-alo ni Patrick. "Natatakot ako, Patrick. Papatayin ako ni Papa kapag nalaman niya ito," sabi ng dalaga. Natatakot si Cyril sa kanyang ama at baka kung anong gawin sa kanya. Baka itakwil siya bilang anak at palayasin sa bahay nila. Dinala na muna ni Patrick ang dalaga sa tabing dagat upang makalanghap ng sariwang hangin at makapag-relax ang isip niya. Umupo sila sa buhangin habang pinapanood ang paglubog ng haring araw. Nakayakap si Patrick sa dalaga na wala pa ring imik na nakatanaw sa karagatan. Hinalikan niya ito sa ulo, saka niya ito pinaharap sa kanya. "Pakakasalan kita. Ako ang tatayong ama ng baby," sabi ng binata na lalong ikinagulat ng dalaga. "What? Are you crazy?" Anaya habang nalalaki ang mga mata nito dahil hindi siya makapaniwala sa narinig. "Yes, I am. And I'm crazy. Crazy in love with you," sagot ni Patrick. "Bata pa lang tayo. Mahal na kita, Cyril. Natakot lang ako na aminin ito sa'yo dahil baka magalit ka at lumayo ka sa akin," sabi pa niya sabay hawak sa pisngi ng dalaga. "Natakot ako na kapag nagtapat ako sa'yo ay magalit ka. Baka layuan mo ko at hindi mo na ako kausapin." Patuloy pa ng binata. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga?" Halos pabulong na tanong ni Cyril. "Dahil duwag ako, natatakot ako. Isipin ko palang nalalayuan mo ko dahil may ilang ka na sa akin kapag nalaman mo ng best friend mo'y may nararamdaman sa'yo. Baka ayaw mo na rin ako makita kasi galit ka na sa akin." "Hindi ko kakayanin yun. Hindi ko kaya," wika niya habang dumadaloy ang luha pababa sa kanyang pisngi. "Magpakasal tayo. Ako ang magiging daddy niya. Palalakihin natin siya na magkasama. Mahal na mahal kita, Cyril, at lahat gagawin ko para lang maging masaya ka. Kayo na magiging baby natin," sabi pa niya sabay halik sa mga labi ng dalaga na bahagyang nakaawang dahil sa narinig. Napapikit na lang ng mga mata ang dalaga at hinayaan na namnamin nilang dalawa ang matamis na halik ng kanilang pinagsasaluhan. Hindi maintindihan ni Cyril ang kanyang pakiramdam habang hinahalikan siya ni Patrick. Magkahalong kaba at init ang kanyang nadarama. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang pakiramdam. Para siyang dinuduyan habang ang kanyang sikmuring nagwawala dahil sa kakaibang pakiramdam na yon. Hingal pa siyang pareho na maghiwalay ang kanilang mga labi pero magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. Paano sina tito at tita? Baka hindi sila Naputo lang iba pang sasabihin ng dalaga dahil biglang inilapat ang binatang kanyang dalawang daliri sa bibig niya. "Remember that night? Sinundo kita at inuwi kita sa bahay. Doon ka natulog sa kwarto ko. Sa tabi ko, tayong magkasama sa gabing yon at alam din nilang lahat yon. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano paman. Just trust me." Madamdamin na sinabi ng binata. Tumango na lang ang dalaga. Hindi niya sukat akalain na magiging maayos pa rin ang lahat. Marami mang naganap ngayon na nakakagulat ay nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos dahil hindi pa rin siya pinabayaan.
Naglakad-lakad na muna sila sa tabing dagat bago nagpasyang umuwi. Masayang-masaya naman ang binata dahil sa wakas ay naamin din niya ang kanyang nararamdaman sa kababata. Alam naman niya na siya lang ang nagmamahal at si Cyril, kapatid pa rin ang tangi nitong pagtingin sa kanya. Alam ni Patrick na darating ang araw na mamahalin din siya ng dalaga ng katulad ng pagmamahal niya dito. Kung kailan, hindi niya alam at maghihintay pa rin siya. Hindi siya susuko sa kanyang mahal, kanya na si Cyril at masaya siya sa isipin na yon. Bago sila umuwi, dumaan na muna sila sa jewelry shop na pag-aari nila. Bumili siya ng diamond ring para sa dalaga. Para pagdating nila sa bahay nila mamaya kagad na sila magpapaalam na magpapakasal. Nag-text na lang siya sa mommy niya na pumunta sila sa bahay nila Cyril at hintayin sila doon na dumating. Alam niyang tatawagan niya ng ina kapag nabasa ang message niya, kaya in-off na lang niya ang kanyang phone. Hawak niyang kamay ng dalaga habang nakatigil ang kotse niya na naipit sa traffic. Hinalikan pa niyang kamay ng dalaga. Hindi niya talaga maiwasang ma-excite. Para siyang nananaginip lang. Noon akala niya hanggang pangarap na lang ito. Pero mali pala dahil heto na. Nahawakan niya at nahalikan pang kanyang pinakamamahal na babae. Alas 8 na ng gabi sila dumating. Gaya ng inaasahan ay naghihintay ng mga magulang nila sa living room nila Cyril. Agad silang bumati at humalik sa kani-kanilang mga magulang na matagal na naghihintay sa pagdating nila. Si Joanne na mami ni Patrick ang unang nagtanong kung anong problema ng anak niya, kung bakit pinapunta sila dito ngayon ng binata. Mabuti pa'y sa dining na natin pag-usapan yan, amiga. Nakahanda ng pagkain sa lamesa. Kumain na tayo muna. Wika ni Lucille na ina ni Cyril. O siya, sige amiga. Mabuti pa nga. Tugon naman ito dahil gutom na rin siya. Masayang naghapunan ng lahat habang masayang nag-uusap tungkol sa kani-kanilang mga negosyo. Tahimik lang na kumain si Cyril kahit na wala siyang gana dahil siya, kabang nararamdaman ipinilit pa rin niya ang sarili niya na kumain. Si Patrick ang naglalagay ng ulam niya. Hinayaan na lang niya ito dahil ayaw niyang mahalata siya ng magulang. Patapos na silang kumain nang balingan sila ng mga magulang. Ang ama ni Cyril ang unang nagtanong. Pwede na ba nating pag-usapan ang dahilan kung bakit tayo biglang nagkaroon ng reunion? Tanong nito habang nakatingin kay Patrick at Cyril na magkatabing kumakain. Pareho naman silang napatigil sa pagkain at uminom na lang ng tubig. Patrick, ano bang mahalagang sasabihin mo? Ganun na lang kung magpanik ang mami mo kanina. Tanong ni Hill na ama ni Patrick. Hindi makasagot si Patrick dahil sa sunod-sunod na tanong sa kanya. Pati ang mami ni Cyril ay nagsimula na namang maging paranoid. Patrick, ano? Gusto mo ba akong ma-heart attack dito? Tanong ng mami niya na hawak pang dibdib. Napapailing na lang ang binata dahil sa hindi niya makasingit sa pagsasalita. Minabuti niya na lang na tumayo para matigil ang ina niya sa kakatalak nito. Hinila din niyang dalaga patayo sa tabi niya. Mom, Dad, Tito Manuel, Tita, panimula niya. Huwag po sana kayong magagalit sa amin ni Cyril. Engaged na po kasi kami. Sabi niya sa ipinakitang kamay ni Cyril na may suot na diamond ring. Ang lahat ay nagulat sa pahayag na ni Patrick. Walang nagsalita sa kanila ng ilang sandali. Nagtakipan ang bibig ang ina ni Patrick habang nalalaki ang mga mata sa gulat. Tulala naman ang ina ni Cyril, ganon din ang daddy ni Patrick. Bigla namang nahulog ang hawak na kutsara ng papa ni Cyril at lumikha ng malakas na tunog. Nabitawan niya ito dahil sa gulat. Si Miguelito na biglang binasag ang katahimikan. Nagkatinginan ng lahat. Hindi alam ko anong sasabihin. Ate, congrats! Kuya Pati, congrats! Totoong kuya na kita. Masayang bati ni Miguelito sa kanila at niyakap ang ate niya at kinamayan naman niya si Patrick. Sa sobrang pagkabigla ng mga magulang nila, ilang sandali din ang lumipas bago sila nakapagsalita. Saka lang sila nakabawit nagsalita na makita nila si Miguelitong tumayo at yakapin ang kanyang ate. Tumayo din ang dalawang padre at pamilya upang bati ng kanilang mga anak. Congrats son, bati ng ama ng binata. Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Para naman nakapag-set tayo ng engagement party para sa inyo. Sad pa nito. Siya nga naman Patrick, hindi naman kami tutol, kaya lang talaga nabigla kaming lahat. Ang buong akala namin ay magkaibigan lang kayo ni Cyril, sabi naman ni Miguel na ama ni Cyril. Napakamot na lang sa kanyang ulo ang binata. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Dad, Tito, ang totoo po niyan putol niya sa sasabihin dahil nahihiya siya sa mga magulang nila. Sige, ituloy mo, nakikinig kami, sad ulit ni Miguel. Tito, magpapaalam po sana kaming dalawa ni Cyril na
magpapakasal na. Pahayag niya na nauutal. Napatayo naman sa gulat si Lucille. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Magpapakasal? Hindi ba't kasasabi niyo lang na engaged na kayo? Ngayon kasal na kaagad? Sabi niya habang palakad-lakad na hinihilot pang noo. Hinila naman siya ng asawa at pinaupo muli dahil siya na daw ang nahihilo na manood sa kanya. Hindi pa man nakakaupo si Lucille nang biglang nag-hysterical to. Oh God! Oh God! No, no, no! Agad naman siyang pinakalma ng asawa pati na rin si Miguelito. Mama, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya si ina. Labis ito nag-aalala sa kalusugan nito. Ayaw ko pa natawagin ako, Lola! No! Ayaw ko! Ayaw! Sigaw pa niya. OMG! Si Joanne habang nalalaki ang mga mata. Amiga, magkakaupo na tayo? Tanong niya sa kanyang kaibigan. Nakayuko lang si Cyril habang nakaupo katabi si Patrick at hawak niyang baraso nito. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa mga magulang ang kalagayan niya. Tahimik din na nakaupo si Patrick. Magkahawak kamay sila buong oras habang mahigpit ang kapit ni Cyril sa kanya. Patuloy naman na inaalo nila Miguel at Gilbert ang kanilang asawa. Hindi na bago sa kanila kung gaano sila ka-overacting. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang kanilang figure at mukha. Parehong high maintenance ang magkaibigan na takot magka-wrinkles. Ngayon naman ay takot na maging lola. Tama na nga ang drama nyo. Naghihintay sa inyong mga bata Asar na tura ni Miguel sa asawa niya. Hindi na nakatiis si Cyril at sinabi niya ng tungkol sa pagbubuntis niya. Lalo namang umiyak ang dalawang ginang na marinig nila na nagkatotoo ang kanilang kinatatakutan. Naging mahinahon naman ang kanilang mga ama at pumayag din na magpakasal sila sa lalong madaling panahon. Nakahinga ng malalim sina Cyril at Patrick. Nagkasundo sila na ipapakasal sila after ng graduation nila. 2 buwan palilipas mula ngayon. Tutol naman si Lucille na after 2 months pa sila ikasal. Pangit na daw ang anak niya na magsusuot ng wedding gown kapag malaki ng siya nito. Dapat sa katapusan na lang, kami na ni Joe ang bahalang mag-aayos ng lahat. Pahayag niya na sinang-ayon na naman ni Joanne. Biglang sumiglang magkaibigan dahil sa gagawin nilang plano sa kasal ng kanilang mga anak. Doon na tayo sa sala mag-usap, amiga. I'm so excited na, paanyaya ni Lucille. Saka tinawag ang isang katulong. Angie, dala mo kami ng kape sa sala. Pakilabas na rin ng dessert. Thank you, utos niya sa kasambahay. Pinag-usapan nilang lahat ng mga kakailanganin sa wedding. Napapahilot na lang sa ulo niya si Miguel dahil sa asawang pabago-bago ang mood. Nagpaalam naman si Cyril na matutulog na dahil nahihilo pa rin kasi siya at inaantok na rin dahil lagi siyang napupuyat sa pagre-review. Dito na rin matutulog si Patrick. Meron naman siyang mga damit sa closet ni Cyril. Ganon din sa bahay nila. Meron ding mga gamit nun si Cyril. Nagpatuloy naman sa pagpaplano ang kanilang mga magulang. Baka sa mukha ng dalawang ginang ang excitement. Napapailing na lang sina Miguel at Gilbert habang nakikinig sila sa kanilang mga asawa nila na feeling nila silang ikakasal. Gulat na gulat ang mga kaibigan ng dalaga matapos ito sabihin sa kanila na silang tatlo ang abay niya. Alam nilang mga kaibigan lang sila ni Patrick kaya ganun na lang reaksyon ng mga to. Hindi pa sana paniniwala nito pero may ibinigay na invitation card sa kanilang dalaga. Nagtampo pa si Lynette sa matalik niyang kaibigan. Hindi niya matanggap na naglihim ito sa kanya. Sa kanilang tatlo, si Lynette ang pinakamalapit sa kanya. Mula elementary at high school magkaibigan na sila. Pareho din ng course na kinuha nila dahil sa parehong galing sila sa pamilya ng lawyer ang kanilang mga ama. Niyakap na lang ng dalagang kaibigan saka nag-sorry. Sorry na, sasabihin ko naman sa'yo kaya lang pareho tayo nagre-review. Aniya habang yakap ang umiiyak na kaibigan. Wedding day. Kaba at excitement ang nararamdaman ni Patrick sa mga oras na to. Nakatayo siya kasama ng kanyang mga magulang habang hinihintay ang kanyang bride. Gwapo si Patrick, isa siya sa tinatawag na heartthrob sa campus. Kilala siya ng lahat dahil siya mismong model sa kanilang family business, ang St. Patrick's Pawn Shop and Jewelry, pati na rin ang Joanne's Grill. Maraming babae ang gustong lumapit sa kanya. Ang iba ay lantaran pang nagpapakita ng motibo. Pero wala siyang pinansin sa kanila dahil nag-iisa lang babaeng nagugustuhan niya. Walang iba kundi ang kanyang kababat at best friend. Ilang beses na rin siya na nagpunas ng kanyang noo. Pinagpapawisan siya dahil sa pinaghalong kaba at excitement na kanyang nadarama. Kanina pa siya pinapakalma ng mga magulang niya. Ganon din ang kaibigan niyang si Henry na kanyang best man. Ilang sandali pa tinawag na sila ng organizer para maghanda sa entourage. Dumating na daw ang bridal car.
Nagsimula na rin ang pag-play ng kanilang wedding song, ang Thousand Years na sila mismo ni Zyril ang pumili. Nagsimula na maglakad ang mga abay na unang panganin na kapatid ni Cyril. Sumunod naman ang pangalawa na parang diyosa sa kagandahan. Lahat ng mga tao na nanonood ay napapahanga sa taglay nitong alindog. Siya ba yung anak ni Judge na international supermodel? Ang ganda ni Michelle S. Si Michelle S. Ilan lang sa mga maririnig usapan ng mga bisita na narito sa simbahan. Sumunod na rin si Lorraine at Yvette. Pinakahuli si Lynette na best friend ng dalaga. At siya rin ang maid of honor niya. Cyril's POV. Kinakabahan ako ngayon. Hindi ko alam kung tama na tinanggap kong alok ni Patrick na kasal. Parang mali kasi. Nakukonsensya ako dahil hindi naman siyang nakabuntis sa akin. Wala siyang pananagutan sa akin pero na magtapat siya sa akin na mahal niya ako. At lihim pala niya ako minamahal. Matagal niya pa nala akong inaalagaan pero hindi man lang siya nagtapat sa akin. Kahit minsan noon o kahit biro man lang sana nagpahiwatig siya. Nang makita ko si Patrick na umiiyak at nang mamakaawa na tanggapin ko siya, ewan ko bakit parang dinudurog ang puso ko. Naawa ko sa kanya. Hindi ko maipaliwanag pero bakit ako nasasaktan na makita siyang umiiyak. Nang hinalikan niya ako sa labi, bakit ganun ang naramdaman ko? Para akong lumutang sa hangin at ang tiyan ko'y para akong nakikiliti na pay, parang lumilipad sa loob. Ang pagyakap niya sa akin at ang paghawak niya na mahigpit sa palad ko. Pakiramdam ko, parang ligtas ako sa kahit na anong nakakatakot na mangyayari sa buhay ko. Madalas naman kaming magyakapan at mag-holding hands mula pa noong mga bata kami. Pero ibang pakiramdam ko ngayon. Mahal ko rin ba siya? Bakit ganito? Bumibilis ang tibok ng puso ko sa isipin na magpapakasal na ako sa kanya. Oh God, heto ako ngayon, nakatayo dito sa tapat ng simbahan. Ngayon ang kasal namin ni Patrick, kinakabahan ako. Parang hindi ko maihakbang ang aking mga paa. Biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Hudyat na ito para ako'y pumasok at puntahan ang aking groom na naghihintay sa may altar. Inangat kong aking paningin at namangha ako sa pink na bulaklak na nasa aking harapan. Ang buong entrance ng church ay parang naging flower shop sa dami ng bulaklak. Pati ang aisle kung saan ako dadaan ay puno ng mga pink at white combination ng mga bulaklak. Napangiti ako dahil favorite ko talaga ang pink. Alam na alam talaga ni Patrick kung paano ko papasayahin. Nagsimula na ako maglakad. Nasa kalagitnaan na ako nang salubungin ako nila mama at papa. Umalik na muna ako sa kanila bago kami nagpatuloy na maglakad patungo sa aking groom. Oh my God! Ang gwapo ni Patrick ha? Kinikilig ba ako? Dati naman na alam kong gwapo siya. Pero bakit ngayon ko lang siya pinuri? And wait a minute. Am I crying? Bakit hindi ko namalay na umiyak na pala ako? Ganun ba talaga ako ka-clueless at sa mga nararamdaman ko? I love him. Bakit ngayon ko lang napagtanto ang tunay kong nararamdaman? Malapit na kami sa kinatatayuan ni Patrick. Katabi niya sina Tito Hill at Tita Jo. Kitang-kita ko mga luha ni Patrick na naglalanda sa kanyang mukha. Nakatingin kaming pareho sa isa't isa. Walang kakurap-kurap na titigan. Kung hindi pa nagsalita si Papa, hindi ko alam na nasa harapan na pala nila kami. Balae, ani Papa at nakipagkamay kay Tito Jig. Nagbeso-beso naman sina Mama at Tita Jo. Patrick, promise me to love my daughter dearly and make her happy. Hiling ni Papa sabay abot sa aking kamay. Iyak nang iyak si Mama pero alam ko masaya siya para sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Bago kami itinulak na dalawa ni Patrick papunta sa altar. Tawanan ng mga tao dito sa simbahan ang maririnig dahil kay Mama. Patrick's POV. Hindi ako mapakali. Sobrang kabang nararamdaman ko. Excited din ako dahil ngayon ang araw ng kasal namin ni Cyril. Sa wakas sa akin na siya. Ang babaeng mahal na mahal ko. Ang babaeng pinangarap ko. Ang babaeng ko kompleto sa pagkatao ko. Bata pa lang kami siya ng gusto ko at lagi ko siyang binabantayan mula noon at magpasa hanggang ngayon. At habang nabubuhay ako, aalagaan at mamahalin ko siya na higit pa sa buhay ko. Pinagpapawisan na ako, siguro dahil sa kaba na nararamdaman ko. Ilang beses na ako sinasaway nila dad at mom, pati ang kaibigan kong si Henry. Nagbanta pa na itatali niya ako sa upuan dahil nahihilot daw siya at kakalakad ko, paruot at parito. Lumapit ang organizer namin at sinabi na maghahanda na. Dumating ng bridal car na sinasakyan ni Zyril. Basang-basa na ang panyo ko sa kakapunas ko sa noo ko. Bakit ba ako pinagpapawisan ng ganito? Air condition naman itong simbahan. Narinig ko ng kanta na pinili namin ni Cyril para sa araw na ito. Nagsimula na ring maglakad ang mga abay namin. Nakapasok ng lahat pero bakit wala ang aking bride?
Sinara na nilang pinto ng simbahan. Parang gusto kong manuntok ng tao ngayon. Hindi ko napigilang hindi magtanong sa aking mga magulang kung bakit isinara na nila ang pinto gayong wala pa si Cyril. Tinawanan lang ako ni Mommy. Nakakainis. Sinabi lang niya na mag-relax ako. Paano ko magre-relax nito? Sinara nila ng pintong mahal ko. Paang naputo lang mga iniisip ko nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakita ko rin ang lahat ng panauhin namin na tumayo na tumingin silang lahat sa nakabukas na pinto nitong simbahan. Sa wakas, narito na si Cyril. Nakatayo siya sa labas at nakangiti habang namamangha sa dami ng mga bulaklak sa harapan niya. Alam na alam ko na mahilig siya sa mga bulaklak. Pinili kong pink dahil ito naman ang favorite color niya. Nagsimula na siyang maglakad at nakakainip lang. Ang bagal-bagal. Parang gusto ko nang salubungin at hilahin papunta sa altar para maikasal na kaagad kamit na makauwi na. Hindi na ako makapaghintay. Ang tagal-tagal ko na naghihintay. Ilang taon na. Oh God, umiiyak ba siya? Bakit siya umiiyak? May masakit ba sa kanya? Hahakbang na sana ako upang salubungin siya, tanungin kung anong problema nang biglang may tubig na pumatak sa sleeve ng suot kong puting coat. Ha? Ano to? Luha? Luha ko? Lumuluha din ako? Umiiyak ako? Hindi ko na malay na nasa harapan ko na pala siya. Lalo siyang gumanda sa paningin ko. My bride. Thanks God. Thank you. Niyakap ako ni Mommy at ni Daddy. Umiiyak din sila pero nakangiti. Alam kong masaya sila para sa akin. Nag-isinala akong anak kaya alam ko na masakit para sa kanila. Nang kanilang uniko iho ay ikakasal na. I love you, Mommy at Daddy. Thank you for everything. Sabi ko sa kanila saka ko sila hinalikan. Kumarap ako muli kina Cyril at magulang niya. Pare-pareho kami may luha sa pisngi. Namumulang mga mata ni Tito habang binibili niya sa akin ang kanyang anak. Tito Miguel, I love you, daughter. Hindi ako nangangako pero gusto kong malaman niyo na malinis ang hangarin ko at gagawin ko lahat ng makakaya ko para maalagaan at mapasaya si Cyril. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.